Ngayong gabi sa reunions, alam ni Mang Marcelo ang pakiramdam na walang kinagis ng ama. Ngunit nagawa pa rin niyang talikuran ang kanyang sariling dugo't laman, 3 dekada na ang nakararaan. Sa ngayon talaga siyempre maramdaman ko dahil ano na yung pag-iisip ko. Masakit yung naranasan nila, di ba? Mahirap, gano'n. Dahil ako naramdaman ko rin yun dahil hindi rin ako lumaki sa tatay ko. Hindi ko magagawa yun. Siyempre naaawa rin ako sa mga bata. Ewan ko yung tatay ko kung bakit nagawa na gano'n. Masarap mo, pagka meron kang tatay, siyempre meron kang mahinga ng kung kailangan mo ng tulong. O, siyempre, natural lang yun sa, sa mga bata na merong magulang na hinahanap pagka kailangan mo siya. Lumambot kaya ang pusong bato ni Jesus matapos ang pagharap nila ng kanyang ama. Ina ang siyang ilaw ng tahanan, ngunit paano kung napundi na ang natitira niyang alaala? Ilan taon na po kayo? Higit na 30. Kung hayop na mawala, inahanap yung pa yung magulang. Ngunit ang nalilimot ng isipan, puso ang siyang magpapaalala. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Isang linggo bago ang eleksyon, tad-tad na ang buong Metro Manila ng mga poster at banner ng mga politikong tumatakbo. Sana wag matabunan ng mga ito ang poster ng nawawalang si Lola Manuelita. Tad-tad na ng posters at banners ng mga tumatakbong politiko ang bawat pader sa Metro Manila, lalo pa ngayong huling linggo na ng kampanya. Kasama sa mga aligagang-aligaga sa pagpapaskil ng mga poster, ang mag-asawang Idencio at Evelyn. Pero hindi sila campaign volunteers at ang kanilang idinidikit, larawan ng kanilang 86 anyos na ina na si Lola Manuelita, 1 buwan nang nawawala. Sa ganitong kasagsagan ng kampanya talagang nagdidikitan Talagang magdidikit din kami para makita lang Iniisip ng ibang tao na tatakbo ang nanay ko sa eleksyon dahil sa mga idinidikit kong poster. Hindi raw lubos akalain ni Idencio na darating ang pagkakataong mawawala ang kanilang ina. Hindi ko talaga inaasahan yun kasi wala naman kaming malapit na kamag-anak nito, kundi makakarating siya sa mga kapatid ko, sasakay siya. Mahirap ang biyahe mula dito, Taytay, malayo, puntang Maynila. So hindi ko po inaasahan na lalabas dito na hindi na bumalik. Sa laysay ni Evelyn, wala raw silang ideya kung saan patungo si Lola Manuelita nung araw na nawala ito. Ang suot ni Mamay nung umalis siya, duster na itim na bulaklakin. Dito nagsimulang mangamba ang pamilya Jacinto. Sa akin, okay lang yun kasi parang ipinalit ko na sa nanay ko Naalagaan ko siya dahil wala na akong magulang Maaga raw na byuda si Lola Manuelita. Sa kabila nito, nagawa niyang itaguyod ang kanyang 3 anak sa Masbate. Ngunit hindi na nga siya bumabata. Ang dating matalas niyang memorya, unti-unti nang pinupurol ng Alzheimer's disease. Sakit kung saan nalilimutan na ng isang tao ang kanyang alaala. Kung saan ba napunta, hindi na kumakain. Kung saan ba may nakadamp. Maraming sa isipan, sir.
kung may nakadampot ba, ano bang nangyari. Kung saan tumutuloy. Sabi nga dyan ng iba kung hayop na mawala, hinahanap, yun pa yung magulang. Si Edencio may himig ng hinampo sa kanyang mga kapatid. Ito naman mga kapatid ko, hindi naman dapat umabsent pa na sila kahit isang beses na para maggala rin ba. Wala, kaya lang hindi ko na nga rin kinukumprata, sir, para hindi na magkasamaan ng loob. Ngunit ang hindi batid ni Edencio, kaisa niya ang kanyang mga kapatid na sina Elmer at Felix sa pag-aalala para sa kanilang ina. Nanay namin yun, mahal namin yun. Kaya pag nawala nga siya, hindi namin malam kung ano ang gagawin namin. Isa akin kasi, may mawalan magulang Kahit ganun pa yung magulang namin, mahal na mahal namin yun Lagi nung pinisisi ko nga dahil ba't na siya, pinahirapan niya kami. May, kung nakahain ka man, makikiusap ka sana dyan sa mga tao na kausap mo, kaistoryahan mo na itawag ang imo lugar kung hain ka. Ginahanap ka naman, hindi ka naman makita. Sila kuya, si Felix, sila yaya, yuyo, nakaalala na kung hain ka. Balik ka na rito, uwi tayo sa Masbate. Ayon kay Edencio, Manuelita Gallardo Jacinto ang buong pangalan ng kanyang ina. Kapansin-pansin na rin daw ang pagkaulyanin nito dahil sa kanyang karamdaman. Chinek namin ang aming panawagan files. Ngunit tila mailap si Lola Manuelita. Hanggang isang tawag ang natanggap ng aming programa. Ay ma'am, meron po kasi kaming kliyente dito. Nawawala po. Babae. Babae po? Ulyanin po siya. Ang edad po niya ay nasa 80 na po. Isang matandang babae di umano ang mag-iisang buwan nang nasa poder ng isang shelter sa Malabon. At lalo kaming naintriga sa inilalarawan nilang matanda nung nalaman naming makakalimutin na raw ito. Dito na kami ora mismong nagtungo ng Malabon. Siyang-siya talaga yan. Tatawagin ko lang po. Pakitawag naman si nanay. Tatawagan ko lang po. Nanay! Hindi ka man nalimay. Isang tawag mula sa isang institusyon ang gumabay sa amin para matunton si Lola Manuelita. At kahit na may Alzheimer's na si Lola, hindi pa rin niya nalilimutan ang kanyang pagkasabik sa naiwan niyang pamilya. Ayon sa mga social worker, nakita raw na pagala-gala sa lansangan ng Malabon si Lola Manuelita. Isang concerned citizen from Bayan-Bayanan, nirefer siya sa amin, dinala sa office namin. Sabi sa barangay, diretso ng araw sa amin dahil hindi naman talagang taga Bayan-Bayanan. Kasi before namin tanggapin ng isang tao, nire-refer sa amin, pinapa-research po na namin, sinesearch muna namin yung place kung meron talagang taga roon o hindi talaga taga roon. Isa rin daw sa kapansin-pansin sa matanda ang pagkaulyanin nito. Upon interview sa kanya, talagang makikita mo sa kanya ang mga sagot niya ay puro dyan lang. So akala namin, tagal na sa Malabon. Pero pinaulit-ulit namin ang tanong na I find out na parang nakakalimot na siya sa kanyang nakaraan. Nay, ano po yung pangalan po ninyo? Ano po yung buong pangalan po ninyo? Manuelita Gallardo. Ilan taon na po kayo? Higit na 30. Kailan po kayo pinanganak, Nay? 19, ayun, nalimot na ako. Magabisita lang sa anak ko dito sa Manila. Saan po sa Manila? Dito sa ano ba ito, sa taas, sa
Nakalimutan ko na yung mga ngalan dito sa street. Dala na rin ang sakit ni Lola Manuelita. May pagkapugnutin na rin daw ito. Okay naman siya, kaya lang minsan, ano siya, yung masaya, minsan nakikipag-away siya sa mga bata. Gayunman, saludo ang mga tiga-shelter sa kasipagan niya. Nung araw ding yun, nagpasya na kaming iuwi si Lola Manuelita sa kanyang tunay na tahanan. Ngunit bago ang napipintong pagkikita nilang mag-anak, hiniram muna namin ang damit na huling suot daw ni Lola Manuelita bago siya nawala. Makikilala kaya ito ng mga kamag-anak ni Lola? Hapon na nung makarating kami sa bahay ni Edencio. Eksaktong inabutan naming naroon din ang kanyang mga kapatid na sina Elmer at Felix. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad na naming iniabot ang aming sorpresa. Nanay, may pakitingnan po nanay. Ito na po. Ito na po yung damit niya. Ito na po. Ito po yung damit niya? Yung suot niya. Yung huli? Oo, ito na po. Hanggang ang mismong may-ari ng damit, heto, kaharap na nilang magkakapatid. Hindi ka man nalimay. Anak kami nanganak ba mo din kali? Di kali daw ka. Sino kasama mo? Sino kasama mo? Sino man yan? Matita niyo. Matita yan. Saan galing? Saan galing? Kala niyo, patay na ako. Teka. Nagbuwang na kami sinanap. Hanap na kasay-say yung Saan? Adlaw gabi na kami sinanap. Dili na lang dito sa atin na. Din. Sa Masbate. Din kali. Sa kanila ka. Sino mang ganina. Idinaan na lang ni Edencio sa pagbibiro ang pagkamis sa kanyang ina. I-date ko na lang lagi nanay ko kung maghanap ng boyfriend. Hahanapan ko ng boyfriend. Makalimutan man natin ang ilang mga alaala ng kahapon. Nariyan pa rin naman ang mga mahal natin sa buhay para paulit-ulit tayong paalalahanan kung gaano nila tayo kamahal mula noon hanggang ngayon. Iisipin mong imbestigador ang 38 anyos na si Jesus sa makailang ulit niyang pagpaparuot parito sa kalye ng 9 de Pebrero sa Mandaluyong, aakalain mong meron siyang tinitiktikan. Hindi lang 10 beses nagparuot parito sa kalye 9 de Pebrero sa Mandaluyong City si Jesus, pero kahit abutin pa raw siya ng 100 beses, papasadahan pa rin niya ang kalyeng ito. Mahagilap lang ang kanyang ama na si Mang Marcelo. Iisipin mong imbestigador ang 38 anyos na si Jesus sa makailang ulit niyang pagpaparuot parito sa kalye ng 9 de Pebrero sa Mandaluyong, aakalain mong meron siyang tinitiktikan. Ngunit ang tunay niyang target sa kalyeng ito, ang kanyang ama na 3 dekada na niyang hindi nakikita. Ayon sa birth certificate ni Jesus, Marcelo Labarias Castillo ang pangalan ng hinahanap niyang ama. Dati raw silang nakatira sa number 528, 9 de Pebrero, Mandaluyong City. Para
malutas ang misteryo sa pagkatao ng ama ni Jesus, sinearch namin ang pangalan nito sa aming database, pero negatibo ang resulta. Kaya nagpasya kaming mano-manong maghanap sa 9 de Pebrero. Kuya, pwede po magtanong, saan po kayo yung 528? 9 de Pebrero po. I don't know about... May kilala po kayong Marcelo Castillo? Ay, sa baba. Ay, sa baba. Ay, kayo po si Marcelo po. Balata, ilan nga po yung anak niyo po ngayon? Ano po mga pangalan po nung dalawa niyo pong anak? Marlon, Jessie. Itinuro sa amin ni Mang Marcelo kung saan dating nakatirik ang kanilang bahay. Bali dito sa Buher Emission Test Center, dati wala yan. Puro mga bahay noon yan, kaya dito sila nakatira noon. Kaso na-demolish na nga. Kita ko yung mga apo ko, hindi man nila, pinababayaan man nila, hindi nila mapakain. Ang pakikialam daw ng lolo at lola ni Jesus sa pagsasama ng kanyang mga magulang ang sumira sa kanilang pamilya. Kasi pinag-iwalay sila ng nanay ko, ng kakatatay ko. Yung lola at lolo ko po ang nagpahiwalay sa kanila. Kasi dahil mamas boy nga daw po yung tatay ko, kaya pinag-iwalay sila. Tapos ganyan po, hanggang sa lumaki na, hanggang sa nagbinata na lang po kami na gano'n, wala naman pong pumupunta sa amin na ano, kung tatay namin, wala naman pong nag-ano. Hanggang sa nagbinata nga po kami ng nagbinata, yun, nalipat kami ng Fairview. Hanggang sa din na po ako nakapag-asawa. Tapos yung nanay ko naman din po, matagal din pong nawala. Nung pagpunta po namin ng Fairview, siguro nawala din siya mga 10 taon. Tapos sinanap namin siya. Kasi nagkaroon po siya ng sarili niyang pamilya. Bata pa kasi kami, parang naging sunod-sunuran din siya sa magulang niya, saka ako. Siguro sabi ng mother niya, huwag ka na muna sumama, dadami lang ang anak niyo. Bata pa kayo, ganun din ang pagkasabi sa akin ng magulang ko. Hanggang sa naiuwi ako sa Bulacan na dahil hindi na nga kami nagkikita. Saka isa pa na giniba na yung tinitirahan nila dyan, bali na nalipat sila, hindi ko alam kung saan. Bago naman ako dinala ng nanay ko sa Bulacan dahil nangungupahan din kami dyan. Magkasing kapalaran daw ang mag-amang Jesus at Mang Marcelo. Nalulungkot din ma'am, pagka gabi ma'am, minsan naisip ko. Pero hindi ko na rin po ganong basta bihira lang po kung maisip ko siya gano'n. Iniisip ko, paano kaya kung may tatay, ano kayang buhay na? Sa ngayon talaga siyempre maramdaman ko dahil ano na yung pag-iisip ko. Masakit yung naranasan nila, di ba? Mahirap, gano'n. Dahil ako naramdaman ko rin yun dahil hindi rin ako lumaki sa tatay ko. Samantalang ang panganay na kapatid ni Jesus na si Marlon, tila missing in action. Pero ayon kay Jesus, malaki raw ang hinanakit nito sa kanilang ama. Hindi ko man magagawa yun. Siyempre naaawa rin ako sa mga bata. Ewan ko yung tatay ko kung bakit nagawa na gano'n. Masarap mo, pagka meron kang tatay, siyempre meron kang mahinga ng kung kailangan ng tulong. O, siyempre, natural lang yun sa, sa mga bata na merong magulang na hinahanap pagka kailangan mo siya. Siyempre, hindi ko na lang sinasabi sa kanila, hanapin ko yung mga ano nyo. Pagka meron ako nakakalala, halimbawa, Castillo, nakapilido ko, nang alam ko yung age niya, parang gano'n. Inaalam ko yung ano niya, kung ano yung first name niya. So, para kung malaman ko na, ba sinabi niya Marlon o Jess. Siyempre, tititigan ko siya kung ano yung ano niya. Pero wala ako nakasalubong na gano'n. Hindi lihim sa pangalawang pamilya ni Mang Marcelo ang kanyang nakaraan. Sa katunayan, bukas daw ang pinto ng kanilang tahanan sa oras na lumutang ang nawalay na anak ng kanilang padre de pamilya. Napangasawa ko naman ngayon, nung ipagbuntis siya, panganay namin, nalaman na rin niya.
Pero mga siguro nasa 7 years na kami hindi nakikita talaga na talagang hindi kami nakikita ni Anino, gano'n. Sa akin naman, gusto ko lang din silang makilala. Kasi di ba, parang iba pa rin yung kuya mo sila. Kuya ko sila, di ba? So, yun. At least may kuya. Hindi lang ako yung ate. May kuya pa ako. Batay mo! Sa mano-manong paghahanap, nalaman naming nakatira pa rin sa Kalye 9 de Pebrero ang ama ni Jesus na si Mang Marcelo. May puwang pa kaya sa puso ni Jesus para sa amang umabandona sa kanila ng 3 dekada. Nagkaroon ng agam-agam si Jesus sa muling pagtatagpo nilang mag-ama. Sa takot na magulo ang pamilya ngayon ng kanyang ama, tumanggi siyang puntahan ito sa kasalukuyang tinitirhan. Kaya naman si Mang Marcelo na at ang kanyang pamilya ang sosorpresa kay Jesus. Natatnan naming abala sa pagkukumpuni ng motor si Jesus. Sa paghaharap ng mag-ama, hindi namin inasahan ang mga sumunod na eksena. Sino po ba yung Marlon Castillo? Siya po. Batay mo! Marlon! Marlon! Si Marlon. Sino ang pangalan? Hindi po ako si Marlon. Ba't sino po ba kayo? Ako si Marcelo Castillo. Wala po si Marlon doon. Si Jesus, kung pwede lang, wag nang kibuin ang kanyang ama. Nakita na tayo. Yan nga po, bakit ngayon lang po, dapat mo Siguro ngayon lang binigyan ng pagkakataon sa atin ng Diyos na magkita ulit tayo. Kasi noon maliliit pa kayo, saka bata pa rin ako. Hindi pa malawak yung pag-iisip ko. Ganun din siguro yung naging nanay mo. Kaya hindi kami nagkapalad magkasama ng matagal at magsama-sama tayo. Pero ngayon... Dapat po, kung nag-asawa kayo, magkaanak kayo, dapat hindi niyo pinabayaan kung nagkaroon kayo ng pamilya, hindi niyo iniwanan ng mga anak niyo. Oo, lahat naman tayo masasabi natin yan. Siyempre, masama ang loob namin sa inyo, lalo ng kuya ko, ano yun. Masama ang loob sa inyo. Kaya hindi kayo inahanap niyo. Oo, ngayon, andito na tayo, di ba? Hindi naman natin dapat balikan pa yung mga nakaraan. Dapat mag-banding na tayo, maging happy. Diba? At kahit paano magkikita-kita na tayo. Gusto natin mag-usap. Ito, pag nalaman ng kuya ito, magagalit din sa akin. Bakit naman? Galit nga po sa inyo, ayaw nga po makipagkita. Siguro, kung hindi pa ngayon dapat ang panahon na magkita kami, wala akong magagawa. Hindi hintayin uli yung isa pang pagkakataon makakita siya. Hanggang tila sumambulat na ang sama ng loob na kinimkim ni Jesus sa loob ng 3 dekada. Natural lang naman po na magalit niyo sa inyo. Alam ko. Namin sa inyo dahil pinabayaan niyo kami. Alam ko yun. Alam ko namang ganun talagang magiging pag-uusap natin yan. Ganyan, tumanda na kami ganito. Lumaki kami ng walang Hindi ba ako hahawakan man lang? Ako lang ba hahawak sa'yo? Siyempre natin. Magkamukha po ba kami? Sabi ko lang po, kumbaga, kahit paano, wala na po sa mga nandun sa amin. Salamat. Ganun, sa mga nangyari. Hindi ako nakakatulog paggabi dahil iniisip ko kung anong magiging pag-uusap namin.
Tsaka alam ko naman, marami rin ako na didinig ng mga salita sa mga nakikitang ganyan na talagang galit sila, pinabayaan. Kaya nga pinapaliwanag ko naman sa kanya na talagang hindi ganun kalawak ang pag-iisip ko naman dahil bata pa ako naman. Ipinakilala na rin ni Mang Marcelo kay Jesus ang kanyang bagong pamilya. Ito yung bunso ko ngayon, yung kapatid na rin. Si Jano, si Monday, yung panganay ko, si Majel, si Norman. Ito naman yung tita mo. Iginagapos tayo sa nakaraan ng mga galit sa ating puso. May hinanakit man, sisimulan ni Jesus ang pagpapatawad sa amang ngayon pa lang niya lubusang makikilala. Umaasa rin si Mang Marcelo na balang araw, tatanggapin siyang muli ng panganay niyang anak na si Marlon. Nang sa huli, pare-pareho na silang makausad sa bagong yugto ng kanilang mga buhay. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Joel Gote, 34 years old, medyo matangkad, balingkinitan at bungi. Huling nakita sa Jordan Valley, Baysa, Quezon. Si Ray Tigaw, 17 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita June 21, 2009 sa 9th Avenue, Caloocan City. Si Jose Rufino Tuburo, 17 years old. Si Jason Bolante, 16 years old, kayumanggi at bilugan ng mata. Huling nakita November 3, 1993 sa Tanay, Rizal. Si Ronel Polso, 10 years old, huling nakita sa Mexico, Pampanga. Si Abel Galarpe, 19 years old, 5'2" ang taas, kayumanggi at balingkinitan. Huling nakita sa Blumentritt, Manila. Si Leo John Diamante, 18 years old, huling nakita January 2008. Si Ronel Dominguez, 14 years old, 5'2" ang taas, kayumanggi at balingkinitan, huling nakita sa Masbate City. Si Henry de la Cruz, natagpuan October 20, 2008 sa Moriones, Tondo, Manila. Si Erwin Asis, 14 years old, 5 feet ang taas at balingkinitan, huling nakita sa Marilao, Bulacan. Si Romeo Estabilio, 48 years old, may balat sa likuran at may peklat sa kanang paa, huling nakita December 2005. Si Darwin Datok, 39 years old, huling nakita sa Balawan, La Union. Si Onsoy De Suyo, 32 years old, 5'5" ang taas, kayumanggi at balingkinitan. Si Aurelia Gadayan, huling nakita taong 1989 pa sa San Francisco del Monte, Quezon City. Si Edmar Carion, 15 years old, huling nakita sa Valenzuela City. Si Jeffrey Olivo, 10 years old, huling nakita sa Divisoria, Manila. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 482 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tsak kung patuloy pa rin ang pag-akyat ng bilang na yan. Basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.